Hello guys! So mag-usap-usap muna tayo saglit guys. Nag-live kasi ako. Galing ako nag-live guys sa YT. Tapos mayroon pumasok doon na nakipag-usap sa akin na sabi niya, ah, totoo ba daw na kasalanan yung mag-asawa ulit kahit buhay pa yung asawa mo? Kung baga hiwalay na, ganun. At ang sabi daw kasi sa Biblia is mapunta daw sa impyerno yung mag-aasawa ulit na buhay pa yung asawa niya. Painan mo muna na. So, sagot ko naman doon, hindi naman ganun. Hindi naman ganun yun ang ibig sabihin ng Bible. Kasi guys, ang sabi sa Bible guys, na kapag ginawan ka ng kasalanan ng isang tao, ano man yung kasalanan na ginawa niya sa'yo, yun din yung magiging kasalanan na mapupunta sa kanya bilang kabayaran. Sumingit pa guys. So, kung hindi ka naman gumawa ng kasalanan, hindi ka naman gumawa ng mali, kung hindi naman ikaw yung gumawa ng mali, ba't ka magkakaroon ng kasalanan, di ba? At dahil sa paglipas kasi ng mga panahon na lumipas na yung mga ninuno, mga ano natin, at nagkaroon ng iba't ibang mga religion, so nag-iba-iba na yung mga paniniwala ng mga tao. So ngayon guys, ano na lang ngayon, easy na lang ngayon sa mga tao na mag-asawa ulit kahit buhay pa yung asawa. Pero yung iba naman, makatuwira naman kasi paano ka magtatagal naman kung hindi naman maganda yung trato sa'yo ng asawa mo. Like halimbawa, minatrato ka, hindi ka nirespeto, tapos pinagtaksilan ka. Ay, syempre, bakit ka pa magstay dyan? Maiksi lang yung buhay. Dapat, piliin mo yung buhay na maging masaya ka. Hindi yung magtiis ka ng dahil lang dyan sa paniniwala mo na kapag yan ang asawa mo, yan na talaga habang buhay kahit hindi naman maganda yung trato sa'yo. Nasa Bible din naman yun. Sa Bible din yun guys. Diba mayroon din sa Bible na ika-6 na utos na yung sinasabi na bawal makikiapid. Diba? Kaya depende yun sa sitwasyon. Kaya kung halimbawa naman hindi naman ikaw yung gumawa ng masama, wala kang kasalanan dun. Kasi lahat ng mga tao may karapatan. Ay nako. Lahat ng mga tao guys may karapatan na mamili ng buhay na gusto natin. Mamili tayo ng buhay na kung saan tayo komportable. Hindi yung magtiis ka sa isang tao na wala namang respeto sa'yo. Na walang ibang ginawa kundi saktan yung damdamin mo. Hindi yung gano'n ang buhay. Dapat sa buhay is kailangan give and take and respect. Kailangan may respect sa isa't isa. Hindi yung sarili mo lang intindihin mo. Kasi marami ngayon guys na nag-aasawa, okay pa nung umpisa. Tapos nung nagkaroon na ng mga anak, doon na nagkakaroon ng mga di magandang pagkakaunawaan. Kasi nawala na yung pagmamahal, nawala na yung respeto, hanggang sa humantong na sa pagkakaroon ng mga pisikalan. Diba? Tapos nung naghiwalay, hindi man lang nasusuportahan yung anak, 'di ba? So ngayon ang nagiging problema doon, ang sobrang naapektuhan doon yung mga anak. Kaya bakit mo magiging kasalanan kung maghahanap ka ng iba kung hindi ka naman masaya doon sa kinakasama mo at ipinagpalit ka naman, 'di ba? So hindi mo na kasalanan yun. Kaya nga,
if ever man na magkaroon ka ng asawa ulit, kahit kasal ka pa dun sa una, wala naman na kayo, at hindi ka naman niya tinatrato na asawa, di mo na kasalanan yun na nagkaroon ka ng panibagong asawa. Ang pangit lang kasi dito sa Pinas guys is wala tayong divorce. Tapos kapag ka mag-file ka ng annulment, ang mahal-mahal at ang haba-haba ng proseso. So ngayon, hindi ka maging malaya dun sa tao na hindi ka naman pinahalagahan, di ba? Tapos pagka nagkapag-asawa ka muli, husgahan ka ng mga tao na sasabihin na kasalanan yung ginawa mo kasi buhay pa asawa mo. Hindi yun makatwiran ng ganun. Maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo. Kailangan piliin natin yung buhay na hindi tayo stress. Kasi guys, ang stress, isa yan sa magiging dahilan na pagkakaroon ng malubhang sakit. Kaya, kang magpaka-stress sa mga taong hindi naman worth it, hindi naman nakakapagbigay sa iyo ng maayos na buhay at maayos na relasyon, ba? So may karapatan tayong mamili kung ano yung gusto nating buhay na tatahakin. Ganun yun. So walang sino man na makapagsasabi, kahit sasabihin niya na makasalanan ito, makasalanan ganito, ganyan, makasalanan yung ginagawa mo, papunta ka sa impyerno. Tao lang din naman siya. Diba? Tao lang din siya at alam natin walang perfectong tao dito sa mundo guys. Dito sa lupa, walang perfectong tao. Lahat nagkakasala dahil nga napamana natin yung kasalanan di ba? Pamana natin yung kasalanan mula doon sa una nating mga magulang na si Adan at saka si Eva. Kaya kahit sabihin mo pang perfectong tao siya, hindi pa rin yan, nagkakasala pa rin yan. Minsan nga, sa tingin lang niya, masama na pala yung iniisip niya sa isang tao. Kasalanan na rin yun. At walang tao na walang sekretong ginagawa. Lahat talaga nagkakamali. Hindi talaga perfecto ang tao. Kaya wala tayong karapatan na manghusga. Kasi lahat tayo makasalanan. At ang Diyos lang din nakakaalam kung tayo ba ay maligtas o hindi. Maraming feeling niya perfecto pero walang ganun. Diyos lang ang perfect guys. Yun ang dapat nating tandaan guys. Bye!